we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Dumagsa ang mga Katoliko sa iba't ibang simbahan sa Batangas bilang pagsalubong sa Pasko. Ang Pasko hindi lamang okasyon kundi pagkakataon na mapayabong ang pananampalataya sa Diyos ayon sa simbahang Katolika. Narito ang report ni Paul Hernandez. Puno ang loob at labas ng Minor Basilica Immaculada Concepcion ng mga Katolikong dumalo sa Christmas Eve Mass. Pami-pamilya ang nakaisa sa selebrasyon ng banal na misa ilang oras bago ang salubong sa Pasko. Para sa pamilya Bantige, isa ito sa pinakamagandang pagsalubong at makabuluhang okasyon. Tuwi talaga pong magki-Christmas, yung Christmas Eve Mass talagang inaatendan po namin kasi yung blessing po. Rather than feeling overwhelmed, I feel extremely happy po kasi po I really feel His Spirit po in my heart and I feel the energy of everyone. Ang pagdalo sa pagdiriwang, anyo rin ang pasasalamat ni Dexter sa bugtong na anak na si Jesucristo. Kahit na tayo nagkakasala, tayo pa rin naman ay hihingi ng tawad at tayo patatawarin ng Panginoon. Para sa simbahan, ang Pasko ay hindi lamang okasyon, kundi pagkakataon para masimulan sa sarili ang pagpapayabong ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Sa harap ng mga nagsipagdalo sa misa, ipinunto ni Reverend Father Angel Pastor na dapat magsilbing liwanag ang bawat isa sa kapwa, gaya ng pagbibigay liwanag ni Jesus sa sanlibutan nang isilang siya sa sabsaban. Bakit natin kailangan gawin ang mga pagpapalawig na ito? Ang kasagutan ay matatagpuan natin sa dakilang araw ng kapistahan ng Pasko ng Pagsilang na ipinagdiriwang natin ngayon. Mensahe pa ng simbahan, patuloy na palawigin ang pananampalataya, pagbibigay pag-asa at pagmamalasakit sa kapwa. Tayo ay naging mga anak ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na kanyang buntong na anak, sang-ayon sa sulat sa mga Hebreyo sa ikalawang pagbasa. Paalala ng simbahan, dapat isabuhay ang diwa ng Pasko sa kabila ng pagbabago ng takbo ng panahon. Lalo't lahat daw tayo ay nasa iisang kubol o tolda na pinaghaharian ng Panginoon. Samantala sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa San Juan, Batangas, nagsagawa ng mga pagtatanghal ang ilang grupo ng mga kabataan bago magsimula ang Christmas Eve Mass. Mayroong mga kabataang sumayaw at karamihan ay kumanta ng mga awiting pamasko. May gumanap ding Jose at Maria. Napuno naman ang mga Katoliko ang simbahan sa idinaos na misa para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Punong-puno rin ng mga mananampalataya ang St. Ferdinand Cathedral sa Lucena City, Quezon sa idinaos na Christmas Eve Mass kagabi. Pinangunahan ng misa ni Diocese of Lucena Bishop Mel Ray Uy. Bukod sa diwa ng Kapaskuhan at kapanganakan ni Jesus, sentro rin ng homilya ng obispo ang synodality o sama-samang paglalakbay bilang sambayanan ng Diyos maging ang pagmamalasakit sa kapwa. Alas 6 naman ang gabi ng isagawa ng mga kabataan ng katedral ang panunuluyan o pagsasadula ng mga naganap nung ipinanganak ang sanggol na si Jesus sa sabsaban sa Bethlehem. Tinawag nila ang aktibidad na liwanag ng pag-asa. Samantala, dagsari ng mga mananampalataya sa mga misa ngayong araw ng Pasko sa iba't ibang simbahan sa Batangas, gaya na lamang sa Minor Basilica of St. Martin of Tours sa bayan ng Taal. Ganito rin ang sitwasyon sa Archdiocesan Shrine of St. Joseph, the Patriarch sa bayan ng San Jose. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mangilan-ngilan na lang ang mga humahabol na pasaherong pauwi sa kanilang probinsya sa Batangas Port ngayong araw ng Pasko. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, kung kaninang umaga may mahaba pang pila ng mga pasaherong magtatawid dagat sa ticketing booth ng Passenger Terminal Building dito sa Batangas Port, ngayong hapon halos pa isa-isang pamilya o individual na lamang ang pumapasok sa Terminal Building.
Maluwag ang arrival at waiting area sa labas ng Passenger Terminal Building sa Batangas Port. Sa loob naman, bahagyang nakaranas ng mahabang pila sa ticketing booth ng isang shipping line patungong Calapan City, Oriental, Mindoro mag-aalas 8 ng umaga kanina. Naghihintay pa raw kasi ng schedule ng barko ang isang shipping line kaya hindi muna sila nakapagbigay agad ng tiket. Kasama ng kanyang pamilya patungo sa Abra de Ilog si Ronnie para doon magbagong taon. Hindi raw sila nakaabot sa biyahe patungong Batangas kahapon mula Laguna kaya inabutan na sila ng Pasko sa biyahe. Kasi po alas 3 pa lang po sana kahapon, alis na kami. Alas 7 na po nung gabi kami pinauwi sa company. Kaya po madaling araw po sana ang plano. Hirap naman po sa akin ng tricycle. Okay lang po. Bawal lang po sa New Year. Samantala kung nakaranas ng mahabang pila ang ilan sa mga pasaherong patungong Calapan City, ang mag-anak ni Aling Sonia relax lang na naghintay para sa kanilang boarding. Hiling na lang nila ngayon ang ligtas na biyahe pauwi sa kanilang lugar. Sana'y maayos kami makarating sa aming pupuntahan. Ayos lang naman. At saka marunong mag-entertain dito. Meron kaming taga nag-entertain sa amin. Maayos sana ang madat na namin, hindi yung malakas. Tapos ano naman dapat ang paglalakbay. Payo ng PPA Batangas sa mga pasahero, kumuha na muna ng terminal ticket para makaupo na sa Passenger Terminal Building habang naghihintay ng availability ng vessel ticket. Naka-standby pa rin daw ang isang shipping line sakaling magkaroon ng available na barkong patawid sa Batangas City. Ace, ayon sa pamunuan ng Pantalan, posibleng bukas ng umaga o ng hapon dadagsa ang mga pasaherong magtatawid dagat. May biyahe na rin daw kasi lahat ng barko bukas ng umaga. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Patay ang 5 katao matapos bumangga sa trailer truck ang sinasakyang AUV sa Santo Tomas City, Batangas. Ang driver ng AUV posibleng nakatulog dahilan ng aksidente ayon sa pulisya. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga pasahero ng itim na AUV na ito nang sumalpok sa isang trailer truck sa highway, sakop ng Barangay San Miguel, Santo Tomas City, Batangas. Malungkot na sinalubong ng kaanak ng mga biktima ang Pasko, lalo't 5 sa 8 sakay ng private vehicle ang patay. Nagtamo naman ang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 3 pa, kabilang ang driver nito. Nagising daw si Rebecca nang marinig ang malakas na salpukan, pasado alas 2 ng madaling araw noong Sabado. Parang may sumabog. Parang bombang may sumabog. Parang bomba talaga, ibang boom, parang ganun. Napalabas po kami kasi ibang tunog siya eh. Sa investigasyon ng Santo Tomas City Police, galing sa okasyon sa Samar ang private vehicle at pauwi na sana sa Nueva Ecija. Lumihis daw ng linya ang kotse. Tiyempo namang kasalubong sa kabilang lane ng truck. Based on sa initial na information na nakuha namin dun sa survivor, sir, parang naramdaman na nila sir na nakakatulog yung driver. Kaya po, yun sir yung nakikita naming dahilan kung bakit napapunta siya sa lane ng opposite na lane po. Hawak ngayon ng pulisya ang driver ng truck na isinailalim sa medical examination. Ang mga kaanak ng mga nasawing pasahero tumangging magbigay ng pahayag sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sinisika pa na mahinga ng pahayag ang driver ng AUV at truck. Tinitingnan pa rin po namin yung mga available ng CCTVs dun sa area, sir, para ma-establish natin, sir, yung makorroborate natin at the same time manigate natin kung mayroong mga hindi tama dun sa mga statement na makukuha natin, sir. Paalala ng pulisyang magdoble ingat sa pagmamaneho. Patuloy na gumugulong ang investigasyon sa insidente. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 80 anyos na babae matapos masunog ang isang ancestral house at coffee shop sa San Pablo City, Laguna. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Pasado alas 3 ng madaling araw kanina, ginulantang ang mga residente ng Barangay 7D sa San Pablo City sa Laguna ng malaking sunog na ito. Mabilis nilamon ng naglalagablab na apoy ang bahay na gawa sa kahoy. Itinaas sa second alarm ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire o BFP San Pablo City, nagsimula ang sunog sa ibabang bahagi ng bahay na kinonvert umano sa isang coffee shop, habang residential naman ang second floor nito. Sa likurang bahagi raw ng coffee shop nagsimula ang apoy. Ayon sa salaysay, kanina ay nakita nilang sa likod. First floor, nagsimula ang sunog sa bandang likuran ng bahay. Nasawi sa insidente ang isang 80 anyos na babaeng nakatira sa second floor. Ang 2 pa niyang kasama, ligtas na nakalabas ng bahay. Sabi ng BFP, bukod sa faulty electrical wiring, tinitingnang sanhiri ng sunog ang naiwang nakasinding kandila. Itong biktima natin ay lumabas na rin. Actually, lumabas na din siya, but sa kadahilan ng merong yatang napaka-importanting bagay na dapat kuhanin doon sa itaas ay bumalik.
At sa pagkakataon yun ay hindi na siya nakalabas ng buhay. Hinihintay pa ng mga otoridad na makuha ng mga kaanak ang mga labi ng nasawi. Nasa pangangalaga muna ito ng BFP. Sinusubukang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang kaanak ng nasawi. Bandang alas 5:30 na nang mag-fire out. Tansya ng mga otoridad, aabot sa 1.5 million pesos ang pinsala sa sunog. Nagpapatuloy pang investigasyon sa insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng Barangay Tanod na rumesponde sa tangkang pagnanakaw ng saksakin ng isa sa mga sospek sa Cuenca, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Bakas pa ang dugo sa kutsilyong ito na ginamit sa pananaksak sa 46 anyos na Barangay Tanod sa Barangay Dalipit East, Cuenca, Batangas. Ayon sa pulisya, nakita umano ng caretaker ng bahay sa CCTV footage na may dalawang umano'y lalaki na pumasok at tinangkang magnakaw sa binabantayang bahay. Agad daw humingi ang caretaker ng tulong mula sa mga Barangay Tanod sa lugar. Nagpang-abot umano ang mga suspect at ang Tanod at doon na nangyari ang pananaksak. Most probably, he was trying to escape and then nakasalubong niya po yung isang Tanod. So he tried to go back pero nakaraan na po. So dinambahan niya na po agad ng saksak. Sugat sa dibdib at bandang tiyan ang tinamo ng biktima na agad na isugod sa paghamutan. Arestado ng pulisya ang isa sa mga suspect ngunit nakatakas ang isa pa na patuloy na pinaghahanap. Paalala naman ng pulisya sa mga residente. It's very good to be very vigilant during these times. Always check your CCTVs or your place. Kung meron pong kailangan, always do not hesitate to call the authorities, the police, or your barangay officials para po maka-assist. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima at ang nahuling sospek. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tuloy pa rin sa pagtatrabaho ang ilang manggagawa ngayong Pasko. Ang diwa ng Pasko maaaring gunitain anumang araw ayon sa ilang manggagawa. Narito ang report ni Paul Hernandez. Walang kasamang pamilya sa araw ng Pasko ang 41 anyos na si Alcedo. Katuwang niya ngayong araw sa trabaho ang kapwa niya security guard. Malungkot pero nakakasanayan na rin. Tanaw-tanaw na lang siya sa mga dumaraang magkakasamang pamilya. Mahirap din dahil hindi kasama ang pamilya. Tapos naiinggit sa iba dahil ang iba nagagala kasama ang pamilya, kasama lahat, pati kumbagay na-enjoy nila yung Pasko. 9 na taon ng Pasko sa trabaho ang gawin ng gasoline boy na si Brian. Naiinggit man daw sa ibang magkakasamang pamilya, iniisip na lang daw niyang may kapalit ang pagtitiis niya. Dahil hindi makakauwi sa Bacoor, Cavite, asawa na mismo niya ang pumunta sa trabaho para bumisita. Pakonsuelo na lang sir, bali double pay. Yun na lang po, wala naman po magagawa kasi trabaho po talaga. Ipon na lang, Ipon na lang po. Tiis at sakripisyo rin ang ginagawa ng ladybugger na si Marlene. Ang dapat sana'y bonding kasama ang mga magulang, ipagsa sa ibang araw na muna. Mas kailangan kasing kumayod para sa mga mahal sa buhay. Pamilya po talaga importante. Kaya po tayo nandito sa trabaho para po sa pamilya din. Sina Alcedo, Brian at Marlene, mukha ng mga manggagawang Pilipino na kayang isakripisyo ang mahalagang okasyon na dapat ay kapiling ang pamilya. Pero dahil sa ngalan ng tungkulin, saka na lang muna. Dahil para sa kanila, ang tunay na diwa ng Pasko, higit pa sa mga handaan at regalo. At matapos ang nakakapagod na araw, may sasalubong at uuwian sila. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan ang bagong silang na sanggol sa isang bakanteng lote sa Lemery, Batangas. Ang naturang sanggol namatay rin at agad inilibing. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez.
Pinagkaguluhan ng mga residente sa Barangay Mataas na Bayan, Lemery, Batangas ang bagong silang na sanggol sa isang bakanting lote rito. Ayon sa Lemery Municipal Police, maputi at nakakabit pa ang umbilical cord ng sanggol nang makita ng isang garbage collector. Nakabalot sa tuwalya ang babaeng sanggol na hinihinalang bagong panganak pa lamang nang makita. Parang akala nila basura lang kasi maganda naman yung lalagyanan o then pag nila is nalaglag bata. May vital signs pa raw nang dalhin sa health center ang sanggol na kalaunay namatay rin at agad na ring inilibing. Nangangalap na raw ang pulisya ng mga impormasyon para matukoy ang responsable sa pag-aabandona sa sanggol. Baka kasi may makikita kami na may record siya na nanganak na tapos wala namang nire-report, baka kasi sila yon. Or pwede naman dito din sa mga kalapit bayan natin, so may mga coordination kami ginagawa dyan sa Municipal Health Office. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga nasa likod ng pag-aabandona sa sanggol. Ayon sa pulisya, may mga institusyon na pwedeng pagdalhan at maaaring kumalinga sa mga sanggol kung walang kakayahan ng magulang na magpalaki ng anak. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakaambang ipatupad ang halos 2 piso na taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, December 26. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Matapos ang sunod-sunod na linggong rollback taas presyo sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista pagkatapos ng Pasko. Simula kasi bukas ay ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang big-time oil price hike. 1 peso and 60 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso 70 centavos naman sa diesel habang 1 peso and 54 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunsod daw ito ng pag-iwas ng mga oil company na dumaan sa Red Sea dahil sa pag-atake ng mga rebeldeng grupo dahilan ng pagsipa ng pagtaas ng gasto sa delivery ng mga langis sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tsoper na si Rene, dismayado sa nakaambang taas presyo. Malaki ng araw ang nakokonsumo nila sa langis ngayong peak season dahil sa nararanasang traffic, dagdag pa ang nakaambang taas presyo. Bawas na rin po sa namin, sa kita. Sana po may baba nila para po yung gumanda-ganda naman po ang aming kita. Dahil daw sa nakaambang taas presyo, inaasahan na raw ng gasoline boy na si Alex ang mangilan-ngilang sasakyan na magpapakarga ng langis bukas. Marunong na raw kasi dumiskarte ang mga motorista ngayon. Gahanda na lang kami bukas kung anong mangyayari. Pag alam nila mabukas tataas, ngayon sila napunta. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Arestado ang lalaking tubong Santo Tomas City, Batangas matapos mag-bomb joke sa loob ng eroplano sa Iloilo International Airport. Samantala, paiigtingin ng otoridad ang education campaign ukol sa bomb joke law. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Inaresto ng PNP Aviation Security Unit sa Iloilo International Airport ang 25 anyos sa si alias Gab, isang IT engineer at tubong Santo Tomas, Batangas, matapos umano itong mag-bomb joke sa loob ng eroplano noong Huwebes, December 21. Ayon sa Kabatuan Police, pasado alas 9 ng gabi nang nasa loob na umano ng eroplano si alias Gab at kanyang kasama na magbiro ito tungkol sa bomba. Bali, nagkikwentuhan lang sila sir ng kasama niya and yung sir, nasabi niya doon sa kasama niya na nadala naman yung bomba. Narinig daw ng mga kapwa nila pasahero at agad ipinagbigay alam sa mga flight attendant, kaya agad namang rumisponde ang PNP Aviation Security Unit. Sinuri ng otoridad ang loob ng eroplano maging ang mga bagahe ng mga pasahero pero wala silang nakitang bomba. Lahat ng mga bagahe po ay binaba natin at nagkandak tayo ng paneling. Siniklat natin yung mga check-in baggage and carry baggage. 11:24 na ng gabi nang makalipad ang eroplano na na-delay na sana'y alas 10 na flight dahil sa bomb joke. Habang dinala sa Kabatuan Municipal Police Station si alias Gab. Ayon sa pulisya, sinabi umano nito sa kanila na nagbibiro lamang siya at ang tinutukoy niyang bomba ay ang dried fish na kanyang biniling pasalubong sana. Mahaharap ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bomb Joke Law. Tumanggi nang magbigay ng pahayag si alias Gab ng hinga ng pahayag ng GMA Regional TV News. Samantala, dahil sa nangyari, mas paiigtingin pa raw ng otoridad ang kanilang education campaign tungkol sa bomb joke law. Iwasan nila yung magsalita ng mga unnecessary kagaya ng pagkrak ng mga bomb jokes. We'll be planning to mag-put up kami ng mga tarps sa in-transfer ng airports natin para ma-remind sila na bawal po talaga yung mga ganon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bigo pa ring mapanalunan ng mga mananaya ang pot money sa Grand Lotto 655 na umaabot na sa mahigit 542 million pesos.
Sa Lotto Draw nitong Sabado, hindi nasungkit ang winning combination nito na 48, 54, 37, 6, 53 at 16. Palaki pa ng palaki ang papremyo hanggat hindi napapanalunan. Tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado binobola ang Grand Lotto 655. Ayon sa PCSO, may 1 taon ang Lotto winner para makuha ang premyo. Batay sa umiiral na train law, may 20% tax ang lahat ng papremyong lagpas sa 10 piso ang halaga. Mga kapuso, alamin ang mga seryeng dapat abangan sa GMA Afternoon Prime sa 2024. Samantala, showing na sa mga sinehan ngayong araw, December 25, ang official entry ng GMA sa MMFF na Firefly. Narito ang report ni Hazel Alviar. Susulong, babangon, lalaban at magpapatuloy. Yan ang dapat abangan sa GMA Afternoon Prime sa 2024. Tuloy ang pagbibigay inspirasyon ni Star of the New Gen, Jillian Ward bilang Doc Annalyn Santos sa Abot Kamay na Pangarap. Sa bagong yugto, may bagong karakter din na papasok sa Apex Hospital. Ano kaya ang papel ni Sparkle star Clea Pineda? E-airin na rin sa 2024 ang Philippine adaptation ng hit Korean series sa Shining Inheritance. Kasama sa star-studded cast sina Connie Reyes, Kylene Alcantara, Kate Valdez, Paul Salas, Michael Sagar at Wendell Ramos. Maniningil naman sa Afternoon Prime ang obra ng GMA Public Affairs na Makiling. Balik tambalan dito sina Sparkle stars Derek Monasterio at El Villanueva. Anumang pagmamaliit, hindi naman magpapatinag ang karakter na gagampanan ni Joe Berry sa Lilet Matias, Attorney at Law. Kasama dito sina Cheryl Cruz, Rita Avila, Maricel Laksa, Bobby Andrews, Jason Abalos at E.A. Guzman. Samantala, nagsimula ng mapanood sa mga sinehan ang official entry ng GMA sa Metro Manila Film Festival na Firefly. Pinagbibidaan ito ni Yuan Micael, Alessandra De Rossi, Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Iikot ang kwento ng pelikula tungkol sa isang batang lalaki na naghahanap ng mythical island na inilirawan sa mga kwento ng kanyang ina. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Siniloan, Laguna ang 11 anyos na batang napaulat na nawawala noong December 23. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ikinagulat ng mga mangingisda sa Siniloan, Laguna ang nakitang bangkay ng 11 anyos na lalaki na palutang-lutang sa ilog sakop ng Barangay Wawa kaninang umaga. Ito na pala ang batang naiulat sa kanila na nalunod at nawala nitong December 23 nang madulas hanggang sa tangayin umano ng rumaragas ang tubig sa ilog. Ayon sa pulisya, kasama raw ng biktima ang kapatid at 2 pinsan nito nang madisgrasya sa Barangay Menjola. Sila ay naglalaro habang umuulan, kaya yung kanilang pinsan ay umano ay naghuhugas ng paa doon sa may hagdanan at nadulas. Kaya nahulog doon sa ilog. Lumipas ang mahigit 24 oras pero walang nakitang katawan hanggang sa may kangkungan na umano natagpuan ang labi ng bata. Umabot po hanggang kahapon, di pa rin lumulutang. Marami na rin po mga divers kami na tinawagan na pumunta ron from Rizal Province. Nagtulong-tulong na po. Pero talagang unluckily, hindi po nagpakita yung bata. Nasa 3 kilometro ang layo ng pinangyarihan ng aksidente sa lugar na pinagkitaan naman sa katawan ng bata. Sinusubukan pang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng biktima. Pero ayon sa Siniloan Municipal Police, tanggap ng pamilyang walang foul play sa pangyayari. Naunawaan naman na po ng family kasi nakita rin ng pamilya po yung effort po ng mga tao sa gobyerno na nagtutulong-tulong. Abiso ng otoridad na bantayan ang mga anak sa paglabas ng bahay at alamin ang aktibidad at pupuntahan ng mga ito. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nararanasan ang maluwag na sitwasyon sa Batangas City Grand Terminal ngayong araw ng Pasko. Samantala, fully booked na ang mga biyahe ng bus sa Camarines Norte pabalik ng Maynila hanggang January 3. Narito ang report ni Denise Abante.
Kanya-kanya ng diskarte sa pagtatawag ng mga pasahero ang mga konduktor ng bus sa Batangas City Grand Terminal kaninang hapon. Nariyan ang lapitan mismo ang pasahero. Isigaw ang ruta ng biyahe ng bus, paraan daw nila ito para agad na mapuno ang pampasaherong bus. Sa dalang kasi ng mga pasahero sa terminal ngayong araw mismo ng Pasko, kailangan daw talaga ng diskarte ayon sa caller o tagatawag ng pasahero na si Lewis. Makakatulong sa aming mga ibang bus company para makatulong para makarami na naman ng pasahero. Nag-a-assist kami ng mga pasahero dito sa Grand Terminal. Sa ngayon kasi, paisa-isang pamilya o individual lang ang dumadating sa bus terminal para bumalik sa kanilang mga trabaho sa Maynila. Gaya na lamang ng pamilyang ito ni Mang Rico na mas pinili ngayon bumalik sa Maynila para makaiwas sa siksikan at hassle sa biyahe. Wala naman po traffic eh. May pasok na kasi kami bukas. Mapayapang biyahe po. Sabi ng pamunuan ng terminal, posible raw na bukas pa ng madaling araw hanggang hapon ang pagdagsa ng mga pasaherong babalik sa Maynila. Sumobra pa nga raw ang mga bumiyahing bus sa pagsalubong ng Pasko. Dahil pinaghandaan to namin ng mas maaga, well prepared tayo doon. Kinausap natin yung mga bus companies na kailangan di tayo mawawala ng dito. Siguro ito ay naging handa yung terminal, kaya tayo ay mas nasobrahan tayo sa bus. Samantala, punuan na ang biyahe ng bus pabalik ng Maynila sa lalawigan ng Camarines Norte hanggang January 3. Mula sa 76 na tumatakbong bus, nagdagdag pa umano ng 2 bilang paghahanda sa dagsa ng mananakay. Asahan naman umano ang delay ng dating ng ibang bus dahil sa congestion sa lalawigan ng Quezon dahil sa dami ng sasakyang bumabiyahe pauwi ng probinsya. Bago naman ito, sinabi ng LTO Daet na nagsagawa sila ng inspeksyon sa mga bus kasama ang PNP HPG para matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Sa parke sinulit ng mga magkakaanak ang pamamasyal ilang oras bago ang Pasko. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Kung naka-Noche Buena mode ang marami bago pa man pumatak ang alas 12 ng hating gabi, sa labas ng kani-kanilang mga bahay piniling sulitin ng maraming pamilya ang bisperas ng Pasko. It's a Christmas tradition para kina Angelito na igala muna sa pamamasyal ang mga anak at apo. Kasi po, yun po ang inano din namin nung father at mother ko po. Kami po, nung mga maliliit po kami, ganun din po ang ginagawa ng mother namin at father po namin. Sightseeing din daw sa plaza ang habol ng pamilya at mga kaibigan ni Glenda. Iba yung ingay nila para masaya kaysa sa ingay na stress. Dito, ingay na makita mo, nagkahalakakan, nagtatawanan. May pasingalong pa kung mahilig sa sound trip. Hindi pagluluto ng handa ang pinagkaabalahan ng ilang mga tindero at tindera sa salubong sa Pasko. Todo kayod pa rin sila sa hanap buhay para kahit papano'y kumita pa rin. Para po may pera sa Pasko. At saka maibili ang mga bata ng mga damit nila. Para po makatulong sa mga magulang. Umalalay rin sa mga namamasyal ang pulisya at mga force multiplier para matiyak ang seguridad. Para sa marami, hindi problema ang budget sa pamamasyal. Mahalaga para sa kanilang naitatawid din ang kahit papano'y kagustuhan at kahilingan ng mga kaanak sa simple mang paraan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Mga kapuso, 7 araw na lang, bagong taon na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.